Bali, Alam ko eh. Bakit parang bibig sila? Ha? Oo nga, no? Hindi ko na ata sila. Baliw. Isa lang subject natin ngayon, Marte. Habang inimiss last time, pag-ibig ng peace. Ano nga pala? Diba? Ha? Anong review king sa sabi mo? the afternoon class is alright. Who will be leading the prayer for today? Ano? Magtatawag pa ba ako? Again, good afternoon, class. You may all sit down. Magdi-discuss ako, and that only means I will book countries for tomorrow. And since bukas pa, marami pa kayong time to review. And I expect all of you na seryosohin ito, especially sa mga mababa yung quiz last time. And yes, I am talking to you, Mr. Bigus. Hello, pre. Ike. Kamusta kayo? Ayos lang ako lang. Buti naman. Ano, laro tayo? Valorant? Tara, Valorant. Open na kayo. GG. Game. Open. Kaya ko, pre, ah. Pero ko laban sa pre. Check ko na yan. Ano yan? Nice one. Nice game. Bago, binulang yung sarili. Pre, nice game. Bounce na ako. Re-review pa ako para sa quiz sa Rizal. Nice G pre. Ano? Seryoso ba yan? Masakit ka ata. Pagkatuloy mo yan tol ha. Pawagya ako. GG, pre. Sige lang. Ano ba naman yan? Walang pumapasok sa isip ko. Kailangan ko ba talagang aralin yung LPL na yan? Bahala na. Mamaya ko na lang basahin. Katamad.
Kapitan! Kapitan, bakit sa bahaging iyong pwesto ang mga hangal ng tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon naman ng vapor na ito? Hindi ba pwede bilisan ng takbo ng makina? Pagkat tatasod tayo sa palayan, senyora. Hay nako, masyadong paliko-liko ang ilog Pasig. Dapat itong ayusin. Dapat ayusin to dahil dito mabagal ang pag-usad ng vapor. Madali lamang iyan. At hindi ko mabatid kung bakit walang nakaisip nito. Dapat ito simulan sa paghukay ng isang tuwid na kanal mula sa bungangan ng Ilog Pasig hanggang sa ang lagusan nito ay sa lagusan ng Maynila. Ang tuwid na kanal na ito ay magsisilbing ilog at ang lupang nakuha dito ay itatambak sa luma. Hindi ka na nagsayang ng lupa, napaikli mo pa ang oras ng paglalakbay. O di ba? Simple lang. Pagpamuhan ninyo, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sumasang-ayon. Tila yata masyadong magastos at papaminsala ang inyong panukala. Eh di sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ng salaping ibabayad para sa magagawa? Pagtrabahuin ng mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangan ay paggawain natin ng taong bayan. Ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabahuin sila. Sa halip na sa pilitang 15 araw, paggawain sila ng 3, 4, 5 buwan at pagdalahin sila ng sariling pagkain at gamit. Para ito sa bayan, hindi ba? Subalit, Senyor Simon, Huwag na kayong tumutoldo sa studio. Sa ganyang paraan lamang may saatuparan ng mahalagang proyekto nang walang kahit anong gastos. Sa ganitong sistema rin na itayo ang mga tanyag na istruktura sa iba't ibang bansa. Sa tingin ko ay isa rin itong magandang ideya. At isa pa, subukan natin pumunta ng Roma at Egipto. Sinasamba nila ang mga paraon. Huwag na tayo maglokohan. Papatayin na natin piling patay at tanging malalakas lamang ang kinikilala. ngunit, Senyor Simon, ang proyektong iyan ay mag-aari magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Basilio. O, Kapitan. Tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila, sinisigurado ko sa inyo na hindi niyo ito may isasakatuparan. May sasakatuparan po, senyor. Nangako sa amin si Padre Irene na reregaluhan namin ng isang pares ng kaskanyang kabayo. Siya ay maipagkita sa Kapitan General. Hindi yun mahalaga. Sasalungat pa rin kayo ni Padre Sibayla. Hayaan ninyo siyang sumalungat. Nandito yun ngayon sa Bapor upang maipagkita sa Los Baños kung saan naroon ang Kapitan General. Oo, naunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon, senyor. Bawat estudyante ay nagambag upang makapagbigay ng isang riyan. Subalit, paano ang mga profesor? Mayroon na rin po, Kapitan. Ang kalahati sa kanila ay mga Kastila at ang kalahati naman po ay mga At ang gusali? si Makaraig. Ang mayamang si Makaraig ay pinahihintulutan kami gamitin ng isa sa kanyang mga tahanan. Sana ay magtagumpay kayo sa inyong mga plano, mga tiyo. Paano? Mauna na ako sa itaas. Tila kayo ay nagkaasiyahan. Pwede ko ba kayong saluhan? Ayos lang po, senyor. Pinagagalak pa namin. Saka pala, hindi kayo mga binata. Uminom tayo. Para sa kaunlaran ng inyong lalawigan. Maraming salamat po, senyor. Ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Mali ang inyong ginagawa. Mabuti ang alak sa ating katawan. Sabi nga ni Padre Camora, mali na puro tubig lang ang inyong ininom. Pabatid mo rin po kay Padre Camora na kung puro tubig lamang ang iinumin sa halip na alak, serbesa ay mas kabubuti pa ng lahat. Alam naman namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at ang sa mga Kastila naman ay apoy. Alam naman natin na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ano naman mangyayari ang isang kababalaghan na iyan? Ito'y hindi isang kababalagan, senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno! Una na ako. Kaya napakatapang mong sumagot kay Senyor Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukha nito ang tao. Siya ang kayumangging kardinal na matalik na kaibigan ng general. Magandang hapon mga padre. Mabuti narito ka. Telisporo, kailangan mo magbayad ng 200 pisong buwis. Ha? Ako magbabayad sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng nakaraang 3 taon. Nilimusan ko na ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimilisyo. At ngayon kayo ako magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa.
Dating maliit na halaga lang iyon at ngayon ay 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin na tong lupa. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako! Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala ang nangyari. Tila ba kahapon lang ng aking maranasan ng sakit ng sinapit ko. Ginoo, maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Nakaraan ng 13 taon nang nakalipas, dito rin sa mismong pook na ito, una tayong nagkakilala. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila, isang taong ang alam ng lahat ay patay na maliban sa akin, na ang kanyang kamatayan ay labis kong dinamdam. Natuklasan mo ang isang napalaking sikreto. Isang sikreto na pwedeng magbigay ng panganib sa iyo. Di mo ba alam yon? Dahil sa iyong nalaman, pwede ka mapahamak sa aking mga kamay. Totoo na ako'y nandito, 13 taong naararaan. Para ipagpugay ang aking kaibigan na nag-alay ng buhay para sa mga Pilipino laban sa mga Muslim. Ngunit ngayon, ako'y bumalik upang ituloy ang kanya nasimulan. Hindi ko lubos maisip kung bakit ang kanyang mga mithiin ay nawala na sa lipunan. Ang mga kabataan ay sumusunod sa mga kalaban ng walang pag-iisip. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kahit na kailan na hindi magiging wikang pambansa, aanin natin ang wikang ito. Itago lang ng huwad na wikang ito ang ating pagkatao at ang ating mga karapatan. Kung hindi ka makapagtapos, makikita mo ba ang bayan mo na malaya? Hahayaan mo na lang ba ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Anong gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko naman maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa hukuman at ibintang sa kung sino-sinong mga Kastila. Mo na, ang isa kong lihim na ko iyong ibubunyag sa sasawi ko. Iyong hawak mo ang buhay ko. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa kapwiran. Tulungan mo ang pagpinsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko, Ginoong. Magandang hapon, Piroga. Magandang hapon, Senior Simon. Negosyo dito ay mahirap. Mahirap? Bakit? Pinuutang ko na ang mga opisyal na nanghihirap sa ng pera. Mahirap? Mahirap, Senyor, dahil utang sila pero di na masingil. Okay na pa rito upang may iutos sa iyo. Itago mo ang ilang mga baril sa iyong kahon at itago mo ito sa kamay. Delikado yan, Senyor. Huwag ka mag-alala, pero hindi kita ipapahama. Sige, Senyor. Ako bahala. Magandang umaga. Maaari ko bang malaman kung nasan sa Kapitan Tiago? Magandang umaga, Sir Simon. Nasa silid si Kapitan at papahinga. Hinanakan ng pulso. Nadaling ka na kumain at hindi na kumakalat ang lason sa kanya. Ipukan sa dyan mo, Senyor. Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Kahit hindi ko mawari ang ibig sinasabi. Magpasya ka. Sa loob lamang ng isang oras ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala nang universidad. Wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang pagiging magsik ay pagpapatiwakan. Pag-imagsik lang ang tanging pag-asa. Karunungan ng pag-asa at ang karunungan lamang ang siyang walang kakatayan. Mawawalan ka na ng prinsipyo at sariling pangkatawid. Higit akong hindi ka na isang tunay na Pilipino kundi isang sabos ng Espanya. Siya ay walang katotohanan. Pamunuan mo ang isang hukbo. Sumi mo ang Santa Clara. Buhay mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago.
Maria Clara. Pili na kayo sa gusto. Sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi! Umanaw siya noong ka-anim ng hapon. Naparoon ako sa kumpento upang makabalita nang malaman ko ang sinapit ni Binibining Maria Clara. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Kikikrisas Dumoy Ibarra. Ako nga. 13 taon na akong namuhay malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, nag-aalala, at umaasa na may tatama ako ngayong mga kabalian. Pinakasal mo sa isang dayuhan si Maria Clara. Wala kang karapatang diktahan ang buhay ni Maria Clara. Si Maria Clara, ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara, patawad. Ngunit hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Ginong Simon! Ginong Simon! O Basilio, anong sadya mo rito? Naging masama akong kapatid at anak. Kalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala akong ibang maramdaman ngayon kung hindi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa inyo, Ginong Simon. Halika, pumasok tayo. Sandali, isa po ba yung dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Naglalaman ito ng mga damdaming nilingkis, mga kasawian na iambak, at mga mapangati. Ngayong gabi mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang tago sa katotohanan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Sa ikalawa ay kakasal ng anak ni Don Pelaez. Pagkakaroon ng pista ka na gabihan. Ang laparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lang. Sa oras na ayusin ng mitsa, pagsabog ang buong Pilipinas. Ano naman ang gagawin ko, Ginong Simon? Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dahil nandun na kayong baka mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyak upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, Indio, Inchik at Kastila, lahat sila ay masasawi kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Ginong Simon. Oh, Isagani, saan ka tutungo? Pupunta ako si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali! Huwag ka nang tumuloy. Ngunit marali, ito na ang huli namin pag-uusap. Huwag kang pupunta ron. Pakinig ka sa akin. May dinamita doon ang sasabog anumang oras mula ngayon. Kaya utang na loob. Huwag ka nang pumunta pa. Ngunit iba na siya bukas. Sagani! Napakaganda naman ng nangarang bigay ni... Ay, sandali. At naman na yan, Silvi. Madali lamang iyan. Sandali. Ano ito? Manitizen Piari Juan Pisos Dumoy Ibarra. Ito ay kasamang biro. Ano ba kayo? Huwag kayo mabahala. Hindi naman siguro totoo yan. Ngunit kung ito'y nanggaling sa isang taong matagal na patay, tunay ng masamang biro ito. Pagkat isunod naman Pisos Dumoy Ibarra. Hindi kaya ay gusto niya tayong patayin. Pinalalahan niya. Ituloy ang kasiyahan. Patayin niya. Pakitaas naman. Hoy, magnanakaw! Ayan na ang hudyat! Sugod!
Ang lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Ngunit, ano ang kaugnayan ni Simon? Pinagbigay ng lamparang iyon. Marahil pinagmamasdan niya ng kayo. Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali, tawag ako ng mga gamot. Hindi na kayo mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Nais ko po sana sabihin sa inyo ang aking lupa. Nakamakanig. Totoo naman po na may Diyos na ginawagay sa atin ang sipa. Senyor. Pagkat ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong mapuntahan. Tulungan niyo po ako, Padre. Ayaw akong mamatay ng may dalang kasamaan. Nais ko pong pagpisalin ninyo. Hindi ka makinig, Senyor. Pinlalo ko po ang lahat ng ito magiganti sa mga nang-aapi sa akin. Patawarin ka ng Panginoon. Lagi mong tatandaan, sa buhay ay hindi puro saya at kailangan natin matuto doon. Pero, bakit parang ako ay pinaparusahan? Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako ng payapa. Anong klaseng panaginip yun? Bakit parang totoo? Sakit ng ulo ko. Teka, anong oras na nga ba? Hala, late na ako. You're late, Mr. Pickles. Sorry, miss. Medyo masama ako kasi pakiramdam ko. Okay, you may sit down. Get ready for our quiz today, and I'm expecting all of you to get a high score. Inabot ang test paper. Unang tanong pa lang, parang pamilyar niya sa kanya ang katanungan. Napalingon siya sa katabi niya sa kanan at kaliwa. Napapaisip at naalala lahat na napanaginipan niya. You only have 1 minute to finalize your answer. Okay, class, have your paper. Good day, class. You may sit down. I already checked your quizzes and one got almost perfect score. Congratulations, Mr. Pickles. Parang kahapon lang, naalala ko sa sabi natin ha. Ngayon, perfect ka? Umaharap ka ng paano mag-buhay.
Simon? Tara na, ba't ka na tulala dyan? Game rolling. Tatlo yun na hanggang 10 taon. Pag sila lang sa pre, mag-idol yung bed. Parang dito. Hilahin mo naman! Ikaw na nga dito. Nakikayuti ka. Ano na ba? Hindi ka. Patay? Paano patay? Si Bart. Ako na sige. Isigan. Dapat. Cut. Itong lupa. Hindi, sa korporasyon. Lalaban ako. Naka-video yan. Pre, ito. Yan. Okay. Ito ka rin. Kayo titingin sa camera! Good. Ha, huwag mo pakita yung sapatos nila. Hala. Rolling. Action.